Ayan, dito na tayo sa interview. So, sa US Embassy naman na interview, huwag kayong kabahan. Huwag kayong matatakot kasi ang itatanong lang naman sa inyo, tungkol lang naman dyan sa petitioner ninyo, sa asawa nyo, sa fiancé ninyo, yun lang ang itatanong sa inyo. Kaya huwag kayong kabahan, kilalang kilala nyo naman yan sila. Basta, i-memorize nyo talaga full name niya, birth date niya, age niya, full address niya, phone number niya, at saka yung saan siya isinilang. Minsan tinatanong nila yan, or widow ba siya, binata ba siya, o ano, basta yung lahat ng pinasa nila dito nung nag-apply ang petitioner ninyo dito sa USCIS, yun din ang ipapasa ninyo sa Maynila, sa US Embassy original. Ang sa akin, apostilled talaga na birth certificate, at saka yung lahat apostilled na siya. So, lahat original. So, ang sa akin na case ko, kinabahan talaga ako kasi kailangan nga daw, basta OFW, kailangan daw ng police clearance. Tinawagan pa ako ng friend ko na, Mami, kailangan mo talagang mag-reschedule kasi ang police clearance, ano daw, isang buwan pa darating, tapos baka daw magkakamark ako doon sa US Embassy. Pero ako, hindi talaga ako kinabahan kasi bakit ako kakabahan? Hindi naman tayo mamamark, wala naman tayong magiging masamang record, hindi naman tayo kriminal. Kaya wag kayong kabahan kasi kung kulang man yung documents ninyo, sabihin naman sa inyo ng consul na, o sige, ito yung kulang mo, kailangan mo i-provide to, mail mo lang, pag meron ka ng ganyan na documents, email mo lang kasama yung passport para ma-approve na yung visa mo. So, wag talaga kayong kabahan, mga OFW galing ng Arab countries. Wala na tayong police clearance na kailangan. Hindi na kailangan ang police clearance, mga Arab countries, from Arab countries sa mga OFW. Tandaan ninyo kasi pinagdaanan ko. So lucky lang din ako, unblessed, kasi meron akong police clearance dati. Tapos, bahala na, sabi ko yun na lang, yun ang ano ko. Imagine, pumunta pa ako ng UAE Embassy, pero hindi naman sila magbibigay ng police clearance kasi pag naka-exit ka na sa kanila, hindi na kailangan ng police clearance, hindi na sila mag-i-issue. Kaya yun ang tanggalin nyo sa kaba ninyo, sa takot ninyo, dahil itong video na to, malaking tulong talaga to katulad sa akin. So, mga OFW galing sa Arab countries, wala na po tayong police clearance na kailangan sa US Embassy. Basta, masagot mo lang ang mga tanong nila, at saka isa pa pala, hindi pare-pareho ang console. Yung iba, may mga hinahanap pa na additional documents, katulad ng pictures together, o mga, pero sa akin, wala. Kaya wag kayong maniwala na pagdating sa US Embassy, wala nang tanong-tanong, wala nang mga hinihinging documents, kasi marami akong nakikita niyan sa video. Please lang po, maghanda po kayo. Kasi katulad sa akin, wala na ngang hiningi sa akin na additional documents. Wala na hiningi sa akin na picture together, wala na talaga, lahat yan. Wala nang hiningi. Tanong lang ng tanong tungkol sa petitioner ko. Nasagot ko naman yun lahat, mabilis lang. So, depende kasi yan sa consul, kasi ang work ng consul is to make sure na darating kayo dito na safety tayo. Yun ang pinaka-purpose. Kaya wag kayong maniwala na walang itatanong ang consul. Please lang. Wag kayong maniwala. Maghanda kayo kasi may tanong talaga ang consul sa atin. Dahil sinisigurado nila na kilala natin yung petitioner natin, hindi tayo biktima ng human trafficking. Yun ang purpose ng consul, yun ang purpose ng US Embassy na mag-interview sa atin. So, paano nila masasabi na wala nang tanong-tanong? Imposible talaga yun.
So, may mga console na mahaba, mabusisi magtanong. Meron doon na ang tagal. Meron talaga doon nangyayari ang tagal ng interview nila. Pero sa akin, luckily, hindi mabusisi ang console sa akin. Pero yun lang talaga sinasabi ko. Alam mo yung full name ng petitioner mo, birthday niya, age niya, phone number niya, full address niya, kahit email, i-memorize nyo yan. Kung full address kasama ang postal code, bigay nyo talaga full postal code. Isama nyo na yan. House number, lahat. Tapos, kung may anak ba siya, or kung widow na ba siya. 'Di ba? So, yun lang ang tinanong sa akin. Wala nang hiningi sa akin na mga additional documents kasi binigay ko na doon yung mga apostilled ko na documents, mga original na apostilled, yung pinasan dito ng petitioner ko, yun din ang binigay ko doon, original. So may mga nakikilala ko doon na galing agency, ang tagal na ng visa nila, hindi pa rin sila, yun pa, nakasabay sa akin. Kami is DIY or do it yourself lang. Mas mabilis kami, mas napahanga pa sila. Meron doon, attorney ang nag-ayos sa kanila, pero pumunta sa US Embassy, walang original na birth certificate, walang dalang birth certificate, walang dalang sinumar, or kung married man, married. Walang dala. Kailangan yan. So, bakit pa tayo gagastos ng malaki sa attorney or sa agency na kayang-kaya naman mag-DIY? Sundan nyo lang ang video namin sa YouTube namin. Nandun lahat ang tutorial, kahit yung mga link. So, nandoon. Kasi malaking tulong din yan sa atin, sa kanila, dahil sobrang laki ng gastos talaga. Pagdating dito, gagastos pa sila sa kasal natin, sa change status natin, yung residency na natin, ang dami-dami pang gastusin. So, para rin makatulong sa kanila, sabihin nyo na lang, mag-do it yourself na lang kayo, DIY. Huwag na kayong gumastos ng malaki. Yung friend ko nga na nag-refer na sa attorney, ayun, hindi na tinuloy. Sila na lang, sa akin na lang nagtatanong. Kaya kung meron kayong tanong, kahit yung mga fiancé ninyo, mga petitioner ninyo, nasa YouTube channel natin, Lani and Bob lang. So, sundan nyo lang doon. Sige. Bye-bye. Good luck sa atin lahat. Basta wag kayong kabahan. Relax lang kayo. Confident lang kayo. Okay? Sige, bye. Thank you. Sana malaking tulong to sa atin para hindi kayo kabahan dyan.